Forecasting Center ng Pag-asa. Ako po ulit si Benison Estareja for our 11 a.m. update regarding kay Typhoon Nina with international name Nokten. So kanina pong alas 10 ng umaga, ang mata ni Bagyong Nina ay namataan sa layong 480 kilometers east of Virac, Catanduanes. So kung kanina po nasa 135 kilometers per hour po yung lakas nito, nag-intensify pa ito at naging 150 kilometers per hour yung maximum sustained winds. And then, yung ating gustiness umaabot na sa 185 kilometers per hour. So kung mapapansin nyo po, from other agencies, other foreign agencies, may binibigay din sila na mas mataas na maximum sustained winds, no, such as JTWC. Pero at the end of the day po, meron silang kanilang way of determining the maximum winds. Iba rin po yung ginagamit ng Pag-asa, no? So may mga nagtatanong siguro na gano'n. Ito po yung pinagbasihan natin. Meron tayong sariling pinagbabasihan kung bakit tayo nag-come up with 150 kph. And kami yung merong pananagutan at the end of the day. So ito po yung dapat natin paniwalaan. Ang movement po nito, west-northwest pa rin at 15 kilometers per hour. So bahagyang bumagal po ito. So ito po yung ating latest track kung saan mapapansin po natin kaninang alas 8 ng umaga ay ka-level na po nito ang Catanduanes area. And within 24 hours ay posible pa itong mag-intensify at magiging isang typhoon pa rin po habang unti-unti pa rin lumalapit dito sa Bicol region. Pagsapit po ng hapon or gabi, bukas, araw ng Pasko, ay posible tumama po ito sa area ng Catanduanes or Camarines. And then, pagsapit po ng gabi, tatawid ito sa Bicol region. And then by December 26, madaling araw pa lamang po, nafe-feel na rin ng mga kababayan natin sa Calabarzon. And maging dito rin po sa Metro Manila, Central Luzon, and parts of Mimaropa, yung effect nitong si Bagyong Nina. And then, kung mapapansin din po natin, syempre, pagtama niya sa lupa, posible magkaroon ng interaction, no? So, posible pong humina, pero hindi rin po natin yan dapat ipawalang bahala. Dahil magiging malakas pa rin po yung impact nitong si Bagyong Nina pagsapit dito sa Southern Luzon and Metro Manila. At ang labas po nito sa PAR ay December 28, Wednesday. So mas nadagdagan pa po yung ating mga warning signals. Signal number 1 pa rin po dun sa nabanggit natin kanina 5 a.m. na update. Northern Samar, Eastern Samar, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay and Sorsogon, Masbate, kabilang ng Ticao and Buyas Islands. Nadagdagan lamang po ng Southern Quezon, itong malapit sa may Camarines Norte, at dito rin po sa lalawigan ng Samar. Signal number 1 na rin po. So ano nga po ba ang inaasahan natin sa mga susunod na araw at susunod na oras? Inaasahan nga po na magla-landfall ito sa Camarines and Catanduanes area bukas ng gabi, hapon, late afternoon or evening po yun. Tapos, stormy weather po ang maaasahan by December 25 and 26. Bukas at sa araw ng Lunes, Metro Manila, Bicol Region, Calabarzon, Bulacan, Pampanga, Bataan, Zambales, gayon din po sa Marinduque, Oriental and Occidental Mindoro, at maging dito rin po sa Northern Samar. Ibig sabihin po ng stormy weather or masungit na panahon, makakaranas po yung mga nabanggit kong lugar ng moderate to heavy na mga pagwalan. Posible pa rin po ito magdulot ng flash floods sa mga low-lying areas or maging sa mga malapit sa ilog. And posible rin ang landslides naman sa mga matataas na lugar kung tuloy-tuloy po yung pag-ulan at lumambot ng lupa. Kasama po dun sa masungit na panahon, malakas na hangin dahil nga hindi biro ang typhoon, lalo na sa mga kababayan natin sa Bicol. Maaari po itong makasira ng mga weak structures, makasira ng mga parte ng bahay, makasira din po ng puno. And finally, meron din po tayong possible storm surges na maaaring umabot up to 2 meters, no? Lalo na dito sa may Camarines and Catanduanes, dahil sila yung pinakang mauunang tamaan itong si Bagyong Nina. Posible rin po ang storm surge sa Quezon and Samar area, mga more or less 1 meter po. Sea travel is risky, so mapanganib na nga po yung paglalayag ng ating mga kababayan sa seaboards ng Northern Luzon,
So from Pangasinan, palibot po yan hanggang sa kabilang side sa Isabela, down to Aurora, and then dito rin po sa Quezon. Doon din po sa may mga warning signal, automatic po. Meron na diyang nakataas na gale warning. And then finally, dito rin po sa may Northern and Eastern Samar at sa Leyte. Possible raising of tropical cyclone warning signal number 1, posible rin po magkaroon ng 1 sa Northern Quezon, Marinduque, and Romblon sa susunod na mga oras. And then finally, naasahan nga na lalabas ito ng ating PAR sa Wednesday, December 28. So yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Palagyan po tayong mag-check ng ating website, www.pagasa.dost.gov.ph, at i-follow din po natin ang ating Facebook and Twitter pages. Yun lamang po at salamat. Questions po? Gaano siya kalapit sa Metro Manila, sa Lunes? Wala talagang question. Sir, pwede balik-balik lang. Sige po. So take note po pinakamalapit po siya sa Metro Manila sa darating po na Lunes. Around tanghali po, pinakamalapit siya sa Metro Manila. Pero as early as 26, mararanasan na yung mga posibleng malakas na hangin at malakas na pag-ulan po. Sir, hindi naman mag-intensify in today's super typhoon? Hindi po. Based po dun sa ating nafo-forecast, halos tataas pa siya ng bahagya habang lumalapit sa Bicol. Pero eventually po, pag tama niya sa Bicol, posible naman siya na humina. May tanong pa po? So ang susunod po na update natin is mamayang alas 5 po ng hapon regarding kay Nina. Yun lamang po. Salamat po sa atin lahat. Sir, pwede ulit.